Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ang susunod pong katanungan ay from 4416. Sabi po niya, "Hello po, Father. Ask ko labang po kung bawal pong ma-in-love sa isang pari. Salamat po, regards po sa inyo at sa station ng Radyo Maria." Maraming salamat po. Okay. Meron po siyang pinapabating pari, pero hi, and I will just personally greet yung pinapabatiin po na pari, kasi baka ma-misinterpret ng atin pong mga listeners kung sino itong paring pinapabati, and at the same time nasa konteksto pa ng isang katanungan patungkol sa pagiging in love sa isang pari. Okay, nais lamang po nating linawin ano po yung konteksto ng salitang in love sa isang pari. Okay? Kasi meron pong iba't ibang mga degrees of loving. At meron po tayong iba't ibang ways of loving. Now, if we love and we are in love with the priest as a spiritual father, as a brother in the Lord and in the faith, then wala pong masama doon. Kasi yun lamang po ay nararapat na mahalin natin ang mga pari bilang ating mga pastol na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para tayo ay akayin sa buhay pananampalataya at gabayan sa pagsunod natin sa ating puong may kapal. Ito'y karapat-dapat lamang na mahalin at ating ibigay ang ating tamang pagrespeto sa kanilang tungkulin na ginagampanan. Okay? And of course, if you are in love with your priest as a brother in the Lord, then much more that we are becoming more and more of a Christian and more as a human person. Kasi nakikita natin sa pari na siya ay hindi lamang isang image of a pastor na nangunguna and sometimes a leader na malayo sa atin. Dapat ay hindi ganoon. Bagkos ay isang pastor na brother at isang leader na malapit sa atin. Okay? So, sa ganitong level of loving, of being in love, walang masama. Pero, when we speak of the term in love, as a romantic love with a priest, ayun na yung masama. Kung saan ay meron na tayong ibang ninanais mula sa pari. Masama na ma-inlove sa pari in an erotic way. Masama na ma-inlove sa pari in an exclusive manner. Masama na ma-inlove sa pari and think that there is a chance na magkaroon tayo ng romantic relationship with him. Yun po yung masama. Bakit masama? Kasi ang mga pari po ay sumumpa na mamumuhay bilang isang celibato. Celibate. At sa pamumuhay niya bilang isang celibato o walang asawa, ay para sa Latin rite po ito ay dapat na magiging available siya sa kanyang mga pinapastulan lagi. And he is part not only of a particular family or a few people, but a part of a bigger family, the family of families, and is a part also of the life of all his parishioners, of all the church. Kaya nga, ang pari hindi pwedeng maging exclusive. Hindi pwedeng pumasok sa isang exclusive romantic relationship. Much more na hindi pwedeng pumasok sa isang erotic relationship. The priest is for everyone.
because He has been given by God to His people as a gift, not only for a few, but for all. Kaya nga, masama na tayo ay magkaroon ng pag-asam na ang isang pari, gaano man yan kagwapo, gaano man yan kabait, gaano man yan kabuti, gaano man yan kagaling, ay limitahan natin para sa ating sarili lamang. Sana kung ganito yung level ng naiisip po ninyong pakahulugan sa salitang in love, ay mabuting bantayan po ninyo ang inyong sarili at pag-isipan po ninyo ang mga consequences, no, ng ganitong pakiramdam. Baka pwede po ninyo itong gawin na maging katulad ng unang level. Okay? A love for a spiritual father, a fraternal love, no, for a person we treat as a brother in the church. So sana ay makita po ninyo yung sagot na inyo pong hinahanap sa katanungan na ito. Now, there will also be probably some people and listeners, there na nagtatanong, paano po yung crush? Okay, alam po naman yung crush, paghanga lang naman yan. Kung umahanga ka sa pari dahil siya ay gwapo, no? Kung umahanga ka sa pari dahil siya ay makisig, kung umahanga ka sa pari dahil siya ay magaling, mabait, banal, ito po ay okay lang. It's normal, no? Na tayo ay magkaroon ng paghanga, no, sa iba. Okay? Paghanga lalo tigit sa mga mabubuting katangian na nakikita natin sa ating kapwa. But if it goes beyond paghanga, and if it is with regard to a priest, let us be very, very careful. And let us be very, very conscious. Kasi baka matakpan, no, nung ating ibang nararamdaman yung ating paggalang at pagmamahal sa tungkulin na kanyang ginagampanan, na maging isang pastol, na maging isang pari. Baka malunod tayo, malunod din yung pagtingin natin sa personalidad ng pari. Malunod din yung pagtingin natin sa kanyang pagkapari, sa kanyang personalidad. Yon, kung saan ay mas nagiging mahalaga na yung personalidad ng pari kesa sa kanyang pagkapari. So, bantayan po natin ito. Yan, maraming salamat po. From 416, okay. Hello po, Father. Tama po ba, Father, na ipagdasal sa Diyos na, Lord, kunin mo na ako, lalo na sa mga hirap sa sakit, sa pagkaratay na matagal sa sickbed? Nagtatanong lang po. God bless. Thank you from Ate Malu. Maraming salamat sa iyo, Ate Malu. Okay. Praying for our own death, talagang ito po ay nangangahulugan na napakabigat, napakahirap, napakasakit na ng ating nararanasan sa ating buhay. And bilang mga tao, madali po tayong mawalan ng pasensya. Lalong-lalo na kung nakikita po natin na para bagang napakahirap na maghanap ng pag-asa sa ating sitwasyon. Bilang mga tao ay napakadali din naman po sa atin na sumuko at sabihin na lang, Lord, masakit na, mahirap na hindi ko na kaya, kunin mo na ako, na dinidesire mo na lang na mamatay, kaysa manatili ka pa sa sakit na iyan. Okay? But what is good is this: you do not desire to take your own life, but you still believe that God has a control over your life, and so you pray, come Lord, take me, take control of my life. I cannot anymore endure. Now,
Is it bad for us to pray for our own death? I think there is a sense of goodness in that, in a way that we recognize that the only person who can take away our life is God. And this is a very positive thing. And yet, what is not good about praying for our own death is this: we start to become hopeless. We start to lose our trust. We start to close our eyes to a better future and to a brighter fulfillment of the promises of the Lord. That He will come to rescue us from our pain, from our sorrows, from our mourning, from our hurts, from our illnesses and diseases. At kung titignan po natin, ano ang mas nangingibabaw sa dalawang ito? The good or the bad? Mas nangingibabaw po yung bad. Kasi kapag tayo nagdarasal na ng ating kamatayan at inihiling na natin sa Diyos na tayo ay Kanya nang kunin, there is this reality of hopelessness in our heart. And remember that God is a God of hope. And if we are surrendering all our hopes and we stop hoping against hope, then we stop believing in God. And this is what is bad. There is a lack of faith, if not a lack of the sense of faith in this kind of prayer. Lord, kunin mo na. Kaya nga ang sinasabi po sa atin kung minsan, huwag mo sanang ipagdasal na, Lord, take away this pain. But rather, Lord, grant me the strength to endure this pain. So in a way, sasabihin natin, Lord, help me to face this painful experience in my life with faith, hope, trust, courage, and strength. At ito po ang dapat nating ipagdasal sa Diyos. Ito po ang dapat nating hilingin sa ating Panginoon. Maraming salamat, Ate Malu, at sana ay nakatulong din tayo sa iba pang mga nakikinig ngayon na may mga kaparehong mga karanasan patungkol sa inyong ipinadalang katanungan. And so, the last question would be from 2329. Okay? Hello po, Father. Bakit po may mga tao na nagsuserve sa church pero masyado po silang mapanlait at judgmental? Okay, maraming salamat po sa inyo. Alam po ninyo, hindi po bago ang mga tao na nagsiserve sa simbahan pero they are still judgmental and prejudice against their brothers and sisters. Pagmasdan po ninyo yung palaging mga tinuturuan ng ating Panginoong Jesucristo. Binabanggit niya sa kanila ang mga Pariseo at Eskriba. Ang mga Pariseo at Eskriba ay even religious leaders of his time. At ang mga religious leaders na ito ay tinatawag niyang hypocrites. Bakit? Kasi they serve in the church and yet they are still judgmental of other people. They are prejudiced. Okay? They are religious leaders at that, who are supposed to be, of course, always compassionate, loving, understanding, forgiving, who are always there to be good examples of the people, for the people, and by the people. In following, of course, the commandments of the Lord. Pero ano ang tawag ng Panginoon sa kanila? Sa kanilang mga pagkukunwari at sa kanilang mga pagpapakitang tao, para kayong mga libingan na maputi at malinis sa labas pero sa loob naman ay nabubulok.
at puno ng mga bulok na mga bagay. Bakit nga ba may mga ganito? Kasi po, pipilitin ng demonyo na sirain ang pananampalataya ng mga tao. At gagamit siya ng mga pamamaraan upang sa gayon ay makuha niyang epektibo ang kanyang ninanais. At sino ang mga uunahin niya na gagamitin para sa kanyang mapanlinlang na pagnanais? Yung mga mismong naglilingkod sa simbahan, mga malapit o nagmumukhang malapit sa Diyos. Kahit na kung minsan ay ayaw ng mga naglilingkod na ito, pero nagagamit sila sa pamamagitan din mismo ng kanilang mga kahinaan para ang demonyo ay magtagumpay sa kanyang pagnanais. Kasi gagamitin ng demonyo yung kahinaan ng isang tao. At ang kahinaan na ito ang kanyang pupuntiryahin kung saan doon niya ipagkakaloob yung kanyang ninanais na sirain ang pananampalataya ng iba. Kaya nga, may mga ganito pa ring mga tao kasi nagagamit ng demonyo. And so long as the devil is there to lure us, to fool us, to confuse us, there will always be people in the church, serving the church, who will be prejudiced and judgmental. At para sa atin, ano ang dapat nating gawin? Para sa atin, una, ipagdasal natin sila. Ipagdasal. At yan ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Pray for those who persecute you. Pray for those who treat you as their enemies. Okay? Pray for your enemies. No? Simply put. Ito yung mga sinasabi ng ating Panginoon. So pray for these people. Secondly, ask for the grace to strengthen our faith. No? Na hindi naman ang mga taong ito ang ating pinagsisilbihan. Ang Diyos ang ating pinagsisilbihan. At patibayin nawa ng ating Panginoon ang ating pananampalataya upang anuman ang makita natin na animoy nakapagdudulot ng iskandalo sa atin ay maging matatag pa rin tayo sa pagtatalaga ng ating sarili sa paglilingkod sa Kanya sa pananampalataya. At maging mabubuti pa rin tayo na mga Kristiyano Katoliko. Hindi tayo madaling susuko at bibigay sa mga ganitong mga bagay lamang na dumaraan sa ating buhay. Dahil mas matibay ang ating pananampalataya kaysa sa mga pagkakamali ng ating kapwa. Maraming salamat po sa inyo. May mga iba pa pong kakatanungan but we will try to answer them in our next live broadcast. Kasi kulang na po tayo ng oras and sumobra na po tayo sa allotted time natin. And meron pa pong susunod na programa dito po sa himpilan ng Radyo Maria. Marami pong salamat muli sa inyo at pagpalain po kayo ng poong may kapal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po si Father Raymond para po sa ating programang Catechism of the Catholic Church, pansamantala na nagpapaalam sa inyo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.